alam sa isa at tunay na Diyos. Salamat sa Panginoon dahil may kabataan, mga kabataan tayo na talaga namang nais na maging gagamit-gamit na kapatid sa gawain ng Panginoon. At narito sila mga kapatid na nagtuturo ngayon. Amen? Next week po ay si Brother Rans. Amen? Naghahanda na si Brother Rans. After Brother Rans ay si Brother Tingil. No, bago si Krisha. Tama ba ako? Yan. So, after Rans, si Tingil and si Sister Krisha. Amen? Purihin ang Panginoon. So, tayo po mga kapatid ay magpapaumpisa na sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. At ating pong inariyan. Lahat ng handa na makinig magsabing praise the Lord. Praise the Lord! Amen. At ating pong sundan ang mensahe ng Panginoon. And last time mga kapatid, dinala yung tinatawag na Ark of Covenant. So they're saying that bring back the Ark of Covenant. At ngayon mga kapatid, nandito na yung Ark of Covenant sa pinakasentro sa Jerusalem, sa kaharian ni David. Amen. At bilang papapasalamat, praise God, si David ay nagnanais na magtayo. Let's read the Bible. Amen. In 2 Samuel chapter 7, verse 1 to 29. 2 Samuel chapter 7, verse 1 to 29. May makakabasa po ba? 2 Samuel chapter 7, verse 1. At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kanyang bahay at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot. Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta, tingnan mo ngayon ako'y tumahan sa isang bahay na sedro, ngunit ang kabal ng Diyos ay nananahan sa loob ng mga tabi. At sinabi ni Nathan sa hari, himaon ka, gawin mo ang lahat na nasa iyong puso, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo. At nangyari ng gabi rin iyon, na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Nathan na sinasabi, himaon ka at saysayin mo sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon, ipagtatayo mo ba ako ng isang bahay na matatahanan? Sapagkat hindi ako tumahan sa isang bahay mula sa araw na aking iahon ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto, hanggang sa araw na ito, kundi ako'y lumakad sa tolda at sa tabernakulo. Sa lahat ng dako na aking nilakaran, nakasama ng lahat ng mga anak ni Israel. Nagsalita ba ako ng isang salita sa isa sa mga lipi ng Israel na aking inutusan na maging pastor ng aking bayang Israel, na nagsasabi, bakit hindi ninyo ipinagtayo ako ng isang bahay na sedro? Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon na mga hukbo. Kinuha kita mula sa kulungan ng tupa sa pagsunod sa tupa upang ikaw ay maging pangulo ng aking bayan sa Israel. At ako'y sumaiyo saan ka man na paroon, at aking inihiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo. At gagawin kitang isang dakilang pangalan, gaya ng pangalan ng mga dakila sa nasa lupa. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan sa Israel, at aking itatatag sila, upang sila'y magsitahan sa kanilang sariling dako, at huwag nang mabago pa, ni pipighatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan, na gaya ng una. At gaya mula sa araw na aking halalan ng mga hukom ang aking bayang Israel, at aking papagpahingain ka sa lahat ng iyong mga kaaway. Bukod sa rito, ay isinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ang iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo.
na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi mahihiwalay sa kanya na gaya ng aking pagkaalis niyang kay Saul na aking inalis sa harap mo. At ang iyong sambayan at ang iyong harian ay magtitiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng mga salitang ito at ayon sa buong pangitaining ito ay gayon sinalita ni Nathan kay David. Nang magkagayoy, ang haring si David ay pumasok at umupo sa harap ng Panginoon. At kanyang sinabi, "Sino ako, O Panginoong Diyos, at ano ang aking sangbahayan na ako'y iyong dinala sa ganyang kalayo? At ito'y munting bagay pa sa iyong paningin, O Panginoong Diyos. Ngunit ikaw ay nagsalita naman ng tungkol sa sangbahayan ng iyong lingkod na hanggang sa malaong panahong darating. At ito ay ayon sa paraan ng tao, O Panginoong Diyos. At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? Sapagkat iyong kilala ang iyong lingkod, O Panginoong Diyos. Dahil sa iyong salita at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang buong kadakilaang ito upang iyong ipakilala sa iyong lingkod. Kaya't ikaw ay dakila, O Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo, o may ibang Diyos pabukod sa iyo, ayon sa lahat ng aming naririnig ng aming mga pakinig. At anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayan, gaya ng Israel, na tinubos ng Diyos sa kanyang sarili na pinakabayan, at upang gawin niya sa kanyang isang pangalan, at upang igawa kayo ng mga dakilang bagay, at ng mga kakilakilabot na mga bagay ang iyong lupain, sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos para sa iyo mula sa Ehipto, mula sa mga bansa at sa kanilang mga Diyos. At iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayan Israel upang maging bayan sa iyo magpakailanman. At ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. At ngayon, O Panginoong Diyos, ang salita ng iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sangbahayan, iyong pagtibayin nawa magpakailanman, at iyong gawin gaya ng iyong salita. At dumakila ang iyong pangalan magpakailanman sa pagsasabi, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos sa Israel, at ang sangbahayan ng iyong lingkod na si David ay matatag sa harap mo. Sapagkat ikaw, O Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel ay napakita ka sa iyong lingkod na iyong sinasabi, aking ipagtatayo ka ng isang bahay, kaya't nagsumpungan ng iyong lingkod sa kanyang puso na idalangin ang panalangin ito sa iyo. At ngayon, O Panginoong Diyos, ikaw ay Diyos at ang iyong mga salita ay katotohanan. At iyong ipinangako ang mabuting bagay na ito sa iyong lingkod. 29. Ngayon, Nay, kalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo. Sapagkat ikaw, O Panginoong Diyos, ay nagsalita, at sa pamamagitan ng iyong pagpapala ay maging mapalad nawa ang sambahayan na iyong lingkod magpakailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y magsitayo mga kapatid bilang paghahanda mga kapatid. Amen. Palampakan muna at purihin natin ang ating Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. 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 Let's worship the Lord. For the throne that cannot be shaken is no other than Jesus Christ. Hallelujah. Hindi malamig ang kanyang trono. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat, Panginoon, na
sa umagang ito, Panginoon, ay narito, God, tinuruan mo kami, Panginoon Jesus. Dalangin namin, Lord Diyos, na Ikaw po ang siyang mangusap at manguna sa aming buhay, Panginoon. At sa pakikinig namin ng iyong salita, Panginoon, inyong pong ihanda ang aming puso't isipan. Nawa, Panginoon, na lahat ng tengang may nandito, Panginoon, ay makikinig ng iyong mensahe. At Ikaw po ang mangunguna na po sa aming mga puso't isipan, sa aming buhay, Panginoon, upang manamnam ang iyong mensahe sa aming kalagitnaan, mapagulay-gulay namin ito, at magbigay sa amin ng kalakasan at katibayan sa pananampalataya. Turuan mo kami, Panginoon, sa umagang ito, at Ikaw na po ang aming pinupuri, sinasamba sa iyong makapangyarihang pangalan, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at kayo po yung mga kaupo ng mga kapatid. Amen. At dalangin ko ng lahat ay makapakinig ng mensahe ng Panginoon sapagkat ito ang oras, mga kapatid, upang tayo ay makinig. Amen. The throne that cannot be shaken, mga kapatid. Hallelujah. Kung mababasa yung mga kapatid sa ating teksto, mga kapatid, na sinabi doon, and it came to pass when the king sat in the house, and the Lord has given him rest around about from all his enemies. Wala na po siyang naging halos kalaban dahil, mga kapatid, siya po ay natahimik na naghahari. Amen? So sa panahon ngayon na kanyang pagkakaluklok, mga kapatid, bilang hari na at pamumuno, ang kanyang mga kalaban ay nanahimik na at hindi na nagawa gumanti pa, mga kapatid. Amen? Hindi na nagawa, mga kapatid. Alam nila kung paano kakayahan iniibig, mga kapatid. Alam nila kung gaano katalino at kagaling iniibig pagdating sa digmaan, mga kapatid. Kaya may katahimikan na nangyari sa bayan ng Israel, mga kapatid. Amen? At ang nangyari dito, mga kapatid, sa kanyang estado, mga kapatid, ay naghangad siya na magkaroon ng templo. Naaaring nakikita niya na ang ibang mga templo ng Diyos-Diyos ng mga pagano ay may sariling building. So sa kanyang kaisipan, gusto niya rin na magkaroon ng sariling templo ang Diyos. Kaya pinaalala ng Diyos kay Nathan, hindi niyo ba naalala at paalala mo sa kanya na ako'y kasama ninyo doon sa tent, yung tabernacle tent na detachable. Amen? Sabi ng Panginoon, kasama niyo ako doon sa tent, doon ako sa Ark of Covenant na nahan. Ako'y inyong kasama na. At bakit pa, hindi ko sinabi sa bayan ng Israel na magtayo sila sa akin ng templo. Amen? Bakit kaya, mga kapatid? Amen? Dahil alam naman natin, mga kapatid, na sa una pa lang na ang mga Diyos-Diyosan ay tinatayuan ng tao ng templo. Ayaw niya na makita na maging kagaya lang ng Diyos-Diyosan ng mga pagano ang kanyang templo, mga kapatid. Kaya nga, hindi niya iniutos sa tao o sa kanino mang hari ng Israel na tayuan siya ng templo. Pero si David, hallelujah, hindi niya hangad, mga kapatid, na manggaya talaga, ngunit yun ang direkta ng kanyang puso, mga kapatid. Amen? Kaya kung makikita niyo, mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, people build kingdom at legacies, but human throne fail, mga kapatid. Amen? David wanted to build a house for God, but God reversed it. He will build a house for David, mga kapatid. Central truth, mga kapatid, God's covenant is grounded in His eternal promise. Marami po, mga kapatid, ng bansa ang gustong magtayo ng kanilang kaharian. Isa na po dyan, mga kapatid, yung una ang Egypt. Amen? Talagang pinanawig nila ang kanilang kaharian, mga kapatid. Pinalakas sa panahon ni Joseph, mga kapatid. Amen? Pero dumating ang time, bumagsak din sila. Sumunod yung Greece, sila Alexander the Great. Ang dami niyang nasakop at ang halos sinabi ni Alexander the Great, there's no world to conquer. Wala na akong masakop, wala na akong sa bansang malusok dahil lahat ay nasakop ko na. Amen. Pero ano nangyari sa Greece? Bumagsak din. Amen. Ano pa po sumunod? Ang Roma, mga kapatid.
Nagtayo sila ng crusaders para ipalaganap ang kanilang relihiyon, kapatid. Hallelujah. Pero ano nangyari? Nawala rin po ang pamamayagpag ng bansang Roma, kapatid. So maraming bansa at tao na naghahangad na mapalawak ang kanilang kaharian. Mapalawak at mapalaki ang kanilang kaharian. Pero si David, hindi niya hinahangad yun. Ang hangad niya ay makapagtayo ng templo o tahanan ng kanyang Diyos. Amen. Hallelujah. Pero alam niyo po mga kapatid, dinireverse ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, amen, kay Nathan, sabihin mo sa aking lingkod na hindi ko hinangad at inuutos sa bansang Israel na tayuan ako ng bahay. Ngunit ako ang magtatayo ng kanyang bahay. Amen. Ako ang magtatayo ng kanyang bahay. Kaya makikita natin mga kapatid sa historical background, David settled as king and peace around him. Punong-puno ng kapayapaan sa paligid niya. At ang desire ni David, mga kapatid, ay ang magtayo ng templo, pero ang response ng Diyos, He will build David house. Amen. Kung makikita niyo mga kapatid, si Saul, mga kapatid, pinutol niya yung tinatawag na dynasty. Bakit? Ang sabi niya kay King Saul, simula ngayon, wala nang hari ang lalabas buhat sa iyo. Pinutol ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang nangyari kay David naman po, ay instead na hindi wala pagputol pinahaba pa, mga kapatid. Take note of this. Amen? This chapter 7 ng 2 Samuel, tandaan nyo ito, pakinggan nyo ito. Itong chapter 7, number 7, God's number. It is the chapter na nagbigay ng covenant ang Diyos kay David. Amen. Ito po yung chapter na nagsasabing pinangakuan ng Diyos si David ng isang dynasty, ng isang mahabang pamumuno, amen, ng isang lahi, mga kapatid. Amen. Alam po yan, mga kapatid, kung ating uunawain yung sinasabi koong house na sa Hebrew ay bahid, ang ibig sabihin nito is either building or dynasty. At ang ibig sabihin naman po ng forever ay perpetual o eternal, pangwalang hanggan. Amen. Ang pangako ng Diyos kay David, mga kapatid, ay bibigyan siya ng bahay na pangwalang hanggan. Ano kaya ang ibig sabihin nun? At ang sabi ng salitang establish or build sa Hebrew ay make period to secure. Magiging sigurado ang kaganapang ito. Amen. At ang huling mga kapatid, I will build, yun ang sabi ng Diyos. I will establish. Hallelujah. Ito po yung pangakong salitang pinitawan ng Diyos sa pamamagitan ni Nathan, mga kapatid, na ibibigay ang isang tahanan kay David na pangwalang hanggan, mga kapatid. Magkakaroon ng isang dynasty buhat sa lipi ni David, mga kapatid, na pangwalang hanggan. Ano po ibig kong sabihin, mga kapatid? Magkakaroon ng tinatawag na sa kanya magagaling ang lahi ng Messiah. Yes. Iyon ang pinaka-covenant ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pinipihira pumili ang Diyos ng mga tao. At ang tanging mga taong pinipili niya ay may tapat na puso na naglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Pansinin niyo po sa panahon ni Noah. Si Noah ang naging tinatawag na tapat na dakila. Amen? Sa kabila ng karamihan ay puno-pununan ng samaan. At ngayon, mga kapatid, para matupad ang kasulatan sa Genesis, mga kapatid, ay pinili ng Diyos ang mga tamang tao. Hallelujah! Para sa gayon, amen, kahit na sa genealogy ng Messiah, mga kapatid, ay mayroong harlot, na gano'n pa man, nagkakaroon ng tinatawag ng malinis sa puso, tapat na puso, isang hari na kagaya ng isang high priest, mga kapatid, ginampanan ang isang posisyon ng isang high priest, mga kapatid. Amen? Para sabihin na ibibigay ko sa iyo ang isang pangwalang hanggang kaharian.
Amen? And this is God's promise. It surpasses, mapatid, human's plan. Ang plano lang ni David, mapatid, ay limited. Amen? Kumbaga, hanggang dito lang talaga sa mundong ito ang plano ni David. Pero hindi yun hinayaan ng Diyos. God's plan is greater and it's eternal, mapatid. Hallelujah. Kaya kapag ang Diyos ay mangako sa atin, ito ay pangwalang hanggan. Pag pinanghawakan mo ang salita ng Panginoon, pangwalang hanggan ito, mapatid. Hindi na ito para sa isang tao. Ito ay para sa lahat na naniniwala sa Kanya. Kaya panghawakan natin ang mga pangako sa salita ng Panginoon. Amen? Dahil may pangako na kahit kailan pag tayo ay lumapit sa Diyos, hallelujah, ay ibibigay niya. Amen? Kaya nga, God's plan is greater, mapatid. Sabi doon sa Isaiah, God's thought is higher than our thoughts. Hallelujah. His ways is not our way, mapatid. Kaya nga, pag ang Diyos ay nag-isip ng isang bagay, mapatid, we cannot handle it, mapatid. Amen? Hindi natin makita at marunong o masukat, mapatid, ang kakayahan nito, mapatid. Amen? So, dito makikita natin, David now settled in the place, looked around and saw that while he dwelt in the house of Cedar, the ark of God was dwelling inside the tent, mapatid. Amen? His desire was to put is to show reverence for God and zeal for His glory. Alam niyo, mapatid, sa kasaysayan nila, nakita at alam ni David ang kasaysayan nila. Kung paano ang tinatawag na Ark of Covenant ay nabuo sa gitna ng disyerto. Amen? Doon yan ginawa. At ang Ark of Covenant ay sumasabay sa kanila sa paglalakbay sa disyerto. Alam ni David ang history, mapatid. Amen? Amen. Maganda ang layunin ni David para hindi na mapalakad-lakad o papapalakbay-lakbay pa ang Ark of Covenant. Dapat, ang isip ni David, dapat ang Ark of Covenant na kung saan nandoon na nanahan na presensya ng Diyos ay nasa isang lugar na lang. Amen? Nasa isang secure na lugar na lang. Amen? Pero ang sinabi ng Diyos, amen? Sige, David, sabi sa pamamagitan ni Propeta Nathan, gawin mo ang gusto mo, pero mapatid, ito ang pangako sa iyo ng Diyos. Maganda ang layunin ni David, mapatid. Hallelujah. Na gusto niya sa kanyang paligid tapat na pananampalataya, paglilingkod, mapatid, ay magkaroon ng isang nagayan yung kinalulungan ng presensya ng Panginoon, ang Ark of Covenant. Yun ay sa pamamagitan ng paggawa ng templo. Amen? At ang sabi dito, mapatid, David plans, though noble, was still humanly limited in scope. Sometimes our ideas for God are sincere, but God's plan for us is far greater. Yes, amen. Amen. God's plan for us is far greater. Praise the Lord. Alam niyo, kapatid, alam ko, yung papunta nito sa iglesia ito ay may plano ang Diyos, hindi yan ang kataon lang. Di ba, Brother Oliver? May plano ang Diyos, hindi yan ang kataon. Si Architect Dennis, may plano ang Diyos, hindi yan ang kataon. Amen. Hindi yan ang kataon na kinausap nila ako na pwede ba akong makasama ka sa team, makiyan ako sa'yo at ako ay hindi yan ang kataon. May plano ang Diyos. Amen. Because God's plan is greater than our plan. His thought is not our thoughts. Hallelujah. His plan is not our plan, mapatid. And His plan and thoughts is greater than our plan and thoughts, mapatid. Amen. Sino makakapagsabi, mapatid, hallelujah, na nandito ka ngayon, pero ang totoo yan, may plano ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Ang ganda na layunin mo dito, pagpunta mo dito, yun ay sumama sa Panginoon. Pero may mas malaki pang plano ang Diyos sa iyo, mapatid. Yun ay ang gamitin Kanya para sa Kanyang kaharian, mapatid. Kaya hindi masasayang ang pagpunta natin dito because God's plan was greater and eternal. Amen. Ang plano ng Diyos ay higit sa lahat at pang walang hanggan. Amen. Kaya nga, God revealed David's intention. Shall thou build me a house, sabi ng Panginoon. The Lord told thee that He will make thee a house, sabi sa verse 5 hanggang 11. But instead, David building a house for God, God
promised to build David an eternal house, a dynasty, mga kapatid. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, kung makapansin niyo sa book of Matthew, or Lucas ba yun? May genealogy. Amen? May genealogy na nilagay doon para ipakita na itong Jesucristo ang pangakong Mesaya na sinabi ng Diyos sa Kanya. Amen? May tinatawag kasing gagamitin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang offspring ay magkakaroon ng isang kaharian na pangwalang hanggan. Hallelujah! So, gagamitin ng Diyos ang lahi ni David. Kaya mga kapatid, maaari sa pamamagitan ng mga lahi ninyo, mga kapatid, kayo ang gagamitin para i-spread ang eternal na biyaya ng Panginoon. Yun ay ang kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay, mga kapatid. Ang kaligtasan ng asawa mo, kapatid mo, anak mo, at kamag-anak mo. Yun yung iregalo na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa ating, mga kapatid. Hindi yung magpunta mo lang dito, mga kapatid. Amen! Naunawa niyo po ba, mga kapatid? Ang laman na naman ng puso natin ay pumunta dito para sumama. Pero ang ipapalit ng Diyos sa atin ay kaligtasan ng iyong buong angkan. Amen? Ang kaligtasan, kapatid, ng iyong buong pamilya. Hindi pa, mga kapatid, ang marinisip natin kapag tayo ay nagbigay ng tinatawag na pagsamba sa Diyos. Sinusunduin niya ng Diyos ng higit pa sa hindi natin inaasahan. God's plan was greater and eternal. As you can see, mga kapatid, no, yung parable ng sa parallel verse nito ng Isaiah 55, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are not my ways, say the Lord. For as the heaven is higher than the earth, so are my ways are higher than your ways. Amen. And God's promise beyond building, beyond generation, reaching to eternity. Amen. In Christ. Amen. So yung plano ng Diyos kay David ay pang-eternal, pang-walang hanggan. Amen. Kaya mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ang inyong kaisipan ay hanggang sa isip nyo ay maglilingkod lang ako sa Panginoon na hanggang ako ay ganitong edad lang. Ako ay magpapatuloy lang sa pagpapagamit sa Panginoon hanggang ganitong edad lang. Pero kung ikaw ay may katapatan sa Panginoon, hallelujah, malaki pa po ang magiging kampanya mo sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, makikita niyo ito sa buhay ni Abraham. Hindi lang naman ni Abraham ay isang anak lang. Praise the Lord! Isang anak lang, pero anong binigay sa kanya? Isang nation. Hallelujah! At ano pa po sinabi ng Bible? Isang lahi na kasing dami ng butil ng buhangin sa dagat. Hindi mo mabibilang. Ganyan ang katapatan ng Diyos. Makikita natin mamaya sa Genesis chapter 15 verse 5, mga kapatid. Amen? Kung makikita nyo dito, mga kapatid, sabi ko sa Genesis chapter 15 verse 5, look toward heaven and number the stars. If you are able to number them, so shall your offspring be. Kung nakikita mo ang mga Pinoy, kaya mo bang bilangin? Hallelujah! Kayo, kaya mo bang bilangin? Yung bata ko, sinubukan ko mabilang Talagang inisa-isa ko. Pero 100 pa lang, nagsawa na ako Amen? 100 pa lang, nagsawa na ako. Kasi hindi ko na kayang pinangin dahil habang binibilang ko isa-isa, may nakikita ko, may isa pa rin Amen? May naglalagdag. Amen? At lalong kumaklaro ang kalangitan, mas lalo mo nakikita napakarami ng bituin na hindi mo talaga mabibilang. At alam niyo po ba, mga kapatid, ang mabili doon ay katulad ng araw natin. Amen? Napakalayo na ng mga yun. Pero araw ang mga yun, hindi lang planeta. Hallelujah. So, ganyan po kalawak ang galaxy natin, mga kapatid. Amen? At si Solomon lang po, mga kapatid, na sinasabing, si Solomon
ang magtatayo ng templo ng Diyos. Amen? Pero kay Abraham, according sa Romans chapter 4, verse 18, mapagid, who again so believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, shall thy seed be, mapatid. Amen? Pero Solomon naman po, mapatid, no? Makikita natin si Abraham, tinawag na father of nation. At si Solomon admit, mapatid, that God cannot be contained in a temple, mapatid. Yes, si Solomon ang binigyan ng kakayahan na tayo ng templo sa pamamagitan ng karunungan na binigay sa kanya ng Diyos. Pero si Solomon mismo ang nagsabi, hindi kayang panangnan ng presensya ng Diyos ang templo lang ito, mapatid. Amen? Kaya nga sa 1 King chapter 8, verse 27, mapatid, ang sabi doon, but will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain me. How much less this house that I have built? Hallelujah! Nakita ni Solomon, mapagid, kung gaano ka-glorious ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi mo masusukat at mailalagay sa isang building lang. Dahil sa sinabi, the heaven of heaven cannot contain thee. Bakit po, mapatid? Nakita ni Solomon sa kanyang karunungan, siya ang may gawa ng mga constellation. Labas siya sa kanyang creation. Naunawaan niyo po bang, mapatid? Labas siya sa kanyang creation. Kung nilikha ng Diyos ang galaxy, ang mga nebular, labas ang Diyos doon. Kaya hindi mo makukontain ang Diyos. Hindi mo masusulat ang Diyos kung gaano kalaki siya. Dahil higit siya sa kanyang mga templong kinalalagyan, mapatid. Amen? Higit siya, mapatid, sa mga bagay na ginawa niya. Ang bituin, ang araw, labas siya doon. Ibig sabihin, mas malaki siya doon. Naunawaan, mapatid. Kung ako ang inventor nito, nasa loob ba ako nito ng aking invention? Hindi, di ba? Nasa labas ako. At itong invention ko ito ay maliit lang sa aking paningin. Amen? Dahil ako ang creator. Tama po ba? Ganon ang Diyos. Kung ang Diyos ang may likha ng galaxy, Milky Way, at mas malaki pang mga bagay doon, labas pa roon ang Diyos. Hindi mo talaga masusukat ang Panginoon. Kaya nga, gaano kadakila ang Diyos sa kanyang kahabagan sa atin. Walang sukat ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, sinabi dito mga kapatid, no? He will reign and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. Praise God. The kingdom of Messiah, there will be no end. Walang katapusan. Amen? Ang kaharian ng tinatawag ng Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, makikita natin mga kapatid, hallelujah, na ang presensya ng Diyos ay hindi mo malilimitahan because that plan was greater and eternal, mga kapatid. We open plan for God in our ministry, our career and families, mga kapatid. But God's plan always exceed our imagination. Nung ako ay nag-aaral, ang iniisip ko lang, makagraduate ako ng college as engineer. Amen? Nawala sa isipan ko at wala rin talaga sa isipan ko na magiging pastor ako. Amen? Pero God's plan is greater than my plan. Ang aking plano, ang goal ay yumaman lang kasi mga kaklase ko, mga mayayaman na. Amen? Ang mga kaklase ko, mga matataas ng profesyon. Ako ay registered mechanical engineer. Ang iba sa kanila, bukod sa professional mechanical engineer na, ay international mechanical engineer na. Buong mundo, nire-recognize sa kanilang license. So kung kanila lang ang pag-uusapan, ang layo na nila sa aking mapatid. Dahil hindi ko naman nagaling ang pagiging mechanical engineer. Hallelujah. Sa bahay ako gumagawa. Sa bahay ako nagtrabaho.
Pero may dakilang plano ang Diyos. Hindi natin masasabi. Hallelujah! Nasa pamamagitan pa nga ng pagpapagamit ko sa Panginoon, may mga kabataan dito na parang araw ay magiging engineer, architect, doktor, mga kapatid. Sa mga kabataang ito, mga kapatid, kung atin na pong gagabayan na at ang plano ng Diyos ay higit sa plano natin, sila ang gagamitin ng Panginoon sa pagpapalawig ng kanyang kaharian. Amen! Hindi natin masasabi yan. Kaya pantayan na talaga niyo po ang inyong mga anak. Palakihin niyo sila na may takot sa Diyos at may katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. What David wanted was temporary, a temple only. What God gave was eternal, a kingdom. Amen? An eternal kingdom, mga kapatid. What Abraham asked for was son, and what God gave him is immutable descendant. Mga kapatid, minsan humihingi lang tayo ng maliliit na bagay. Amen? Kaya sabi ng isang kanta, kumarami kang pera, anong gagawin mo? Amen? Praise the Lord. Brother Oliver, kumarami kang pera, anong gagawin mo? Ha? Magliliwalin. Kung maraming pera sa Brother Oliver, magliliwalin. Oh, ito, dami mong pera. Naalala ko yung pelikula ni Dolby. Oh, sino ka hold up sa akin? Marami akong pera rito. Sino ka hold up? Yung hold up na nagsama lang akong hold up sa kanya. Araw-araw na lang pinupunta siya sa lugar na yun. O, ito na yung hold up mo. O, sino ka hold up sa akin? Amen. Kaya pinapakita lang po mga pakito na kapag tayo ay maraming pera, amen, ang mga bagay na iniisip natin kapatid ay magsaya naman. Dahil punong-puno na tayo ng kalungkutan eh. Pero tandaan niyo mga kapatid, yung regalo ng Diyos sa atin mga kapatid, hallelujah, ay pang walang hanggang kaligayahan. Doon sa kabilang buhay, hallelujah. Ang regalo ng Diyos sa ating mga kapatid ay eternal na pagpapala, buhay na walang hanggan. What we ask for already is small in scope, but what God prepared is always larger and deeper. Hallelujah! Kaya mga kapatid, we open plan na iniisip natin na, Panginoon, ito ang gusto kong mangyari sa iyong church. Ito ang gusto kong mangyari sa pamilya ko. Ito ang gusto ko, ito yung aking dream goal. Amen. Pero beyond that, mga kapatid, mas higit pa ang ibibigay ng Diyos kung magiging tapat ka, kagaya nila David, kagaya nila Abraham. Hindi nila hinangad ang masakop ang buong mundo. Ang tanging hangganan nila ay maging tapat at maging kaaya-aya ang kanilang ginagawa sa akin ng kanilang Diyos. Amen. At kung ganoon din ang ating puso, mga kapatid, amen, hindi malayo ibibigay ng Diyos ng ang higit sa inaasahan natin. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Napunta ka lang dito, mga kapatid. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sabi nga ng kanta, naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi alam kung saan tungo mo. Tinatangay ng agos sa mundo ito, ako'y gulo-gulo, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Amen? Kaya sabi ng chorus, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Amen. Di ko na alaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Mga kapatid, ang iba sa atin kung hindi pa nakakilala sa Panginoon, maaaring gulo-gulo, maaaring walang alam kung direksyon, kapatid, hallelujah. Pero naniniwala ko, kaya ka dinala ng Diyos sa lugar ng kalawis, kapatid, dahil may mas dakilang layunin ang Diyos sa iyo, at tinatawag ka sa lugar na ito, sa isang dakilang layunin ng Diyos. Huwag mong sasayangin yung pagkakatawa na yan. Amen. Huwag mong sasayangin yung pagpunta mo rito. Alam niyo yung pagpunta mo rito, kapatid, may plano pa rin ng Diyos dyan. Amen? Kaya natandaan natin, God's promise is always greater than man's plan. Our dreams are limited, but God's covenant is eternal.
Ang plano sana ni Brother Joel ay mag-abroad, tama ba? Amen? Pero hindi natuloy. Dahil may mas dakila at mas malaking plano ang Diyos sa buhay niya. Amen. Hallelujah. Sino makakapagsabi na mula na nakakilala siya sa Panginoon ay lalo nagkaroon ng pag-ibig sa kanyang salita? Ngayon mga kapatid, RBT student na siya na lang ang natitira ngayon na RBT student. Amen! God. Nagpapatuloy. Amen. Hallelujah. Nagpapakalago. At alam niyo po mga kapatid, lahat ng ginagawa niya ay pagpapalain ng Diyos. Amen. 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 Lahat ng ginagawa ninyo, kung alam nyo ang direksyon ng Diyos sa buhay ninyo, pag ginawa nyo yun, tinahan nyo yung direksyon na yun, pagpapalain ng Diyos ang lakad ninyo. Amen. Hindi mo dapat magpasalamat. Si David nakita niya yung direksyon ng Diyos sa buhay niya at kung siya'y nakarating bilang hari, nagpapasalamat na siya sa Diyos at sa sobrang pagpapasalamat, gusto niya rin magkaroon ng templo ng Diyos. Hindi yan iuto sa Diyos. Sa madaling salita, si David ay gumagawa ng higit sa ine-expect ng Diyos sa tao. Amen! Kung gagawa tayo mga kapatid ng higit sa ine-expect ng Diyos sa isang ordinaryong tao, nandoon ang kalugaran ng Diyos sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Amen. Hallelujah! Sister Eva, kahit may karamdaman, nakikita ko na natutulong pa rin, kasama pa rin sa pagtutulong sa bata. Nariyan, Sister Gladys, kasama din mga kapatid. Hallelujah! Kung sino pa yung may karamdaman, talagang nakikitaan pa ng kasigasigan. Kung sino yung may edad, sila pa yung talagang masigasig. Hallelujah! Kamakailan ay tulong sila Brother Edward, Sister Joy, mga kapatid. Hallelujah! Para lang magpalaganap ang kakalian ng salita ng Diyos. Naunawaan niyo mga kapatid, sa lahat ng mga may desire na magpagamit sa gawa ng Panginoon, I'm telling you, the Lord will bless you. The Lord will prosper your life. Hallelujah. Hindi mo makikita sa ngayon, pero subukan mo ang Panginoon. Amen. Ang sabi dito, God's covenant is eternal. Oh, come on, church. David wanted to give a God of house a wood and stone, but God gave him a covenant throne that point to Christ, the eternal. Come on, church. Naunawaan niyo po ba ang mensahe, mga kapatid? Simple lang naman ang gusto ni David, ang magtayo ng templo. Amen? Yung simpleng hangarin na yun, kinaluguran ng Diyos. Amen? Ngayon, yung inyong laman ng puso ngayon, ano ba ang laman ng puso niyo sa paglilingkod sa Panginoon? Nandito ka ba para matuto? At kapag natuto ka, magpagamit? At kapag magpagamit ka, magpapatuloy? Ganyan na naman ang puso mo. Alam ng Diyos yan. At higit pa sa inaasahan mo ang kanyang ibibigay. Because God established an eternal kingdom. Amen. Since Solomon, which is the builder of first temple, the first beautiful temple, amen, ginawa ng isang taong matalino, ang sabi dito, immediate Solomon's throne was temporary. Ultimately, Christ's throne was eternal. Sa umpisa mga kapatid, ang templo natin ay mga andito na sa mundo, mga karnal, makasalibutan ng ating templo. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, nabautismo sa tubig at nakatanggap ng banal na Espiritu, nagkaroon tayo ng walang hanggang templo. Hallelujah! Magkakaroon tayo ng glorified body at pangwalang hanggan. Hallelujah! Wala nang lupa, wala nang paghihirap, wala nang kamatayan, pangwalang hanggan sa silong tapat. Eternal na templo ng Diyos. Yahweh! Hallelujah! Kaya nakikita niyo yung covenant ng Diyos kay David, mga kapatid. Hallelujah!
Nakikita niyo yung fulfillment ng Diyos kay Kristo, the eternal dimension, the covenant, the throne of it cannot apply to someone who died and whose kingdom divided. Hindi po may kukumpara ang templo ng Kristo sa templo ni Solomon. Pagkamat ang templo ni Solomon ay napakamahal. Perlas, ginto ang nakabalot sa bawat kolong. Pero lahat ng mga yun, nasira ang unang templo. Hindi nagtagal. Amen? Ninakaw ang mga kasangkapan sa loob ng templo dahil talagang karamihan ay ginto. Amen? Higit pa noon ang templo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Dahil ang sabi doon, sabi ng Revelation, doon sa kanyang kaharian, salamin ang lalakaran, ginto ang tatapakan, ang highway ay diamonds at gold. Pero dito, amen, pinag-aalaw. Praise the Lord. Nakausap ko si Brother Ardi, si Tongtong, yung ginagawa ng anak nila, yung pagmimilay ng ginto. Ang hirap nun. Mag-ipon ka ng ginto sa mga ilog na dumitikit sa bato, pero ang laki ng proseso gagawin nun. Iipunin mo yun, susunugin pa yun, o ano mong gagawin para matuloy yung ginto, kumatas at ginto na talaga nalabas. Mag sinasalang din yan, parang planggana. Amen? Ang hirap gawin yun. Pero sa kaharian ng Diyos, tinatapakan mo. Yes. Hallelujah! Alam mo yung pagkuha ng diamond? Mabibuild ka pa ng napakalaking tunnel sa ilalim ng lupa para lang makakuha ka ng malaking diamond at magagandang diamond. Amen! Pero sa Biblia, sabi doon, tinatapakan lang. Hallelujah! Huwag niyong gagawing literal na sinasabing salamin doon dahil nakikita ko po ang provision ng Diyos doon. Pag sinabing salamin, that is diamond on my perception na pagida. Na dito sa mundong ito pinag-aagawan, pero sa langit, eternal, tinatapakan lang mga pagida. Kaya ano pa ang dapat dahilan para mawala ka sa kamay ng Panginoon? Kung alam mo naman na ang patutunguhan mo ay gano'ng kaganda sa walang hanggang. Amen! Dito, ang daming baha na hindi pa matigil-tigil ang issue. Ang daming landslide. Sa kaharian ng Diyos, walang gano'n. Amen! Dito, nag-aagawan sa property. Pero sa kaharian ng Diyos, walang gano'n. Kasi may kanya-kanya tayong mansyon. Amen. Amen! Kaya ano mas pipiliin nyo? Yung pag-temporal o yung pang-walang hanggan? Piliin natin ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Siya ang pang-walang hanggan. And why sons of David ang tinawag sa kanya? Bakit tinawag siya son of David? Tumawag si Diyos sa New Testament, David, Jesus, son of David. Amen! Makikita niyo mga batida, ang Israel ay naghahantay ng tinatawag na Messianic, amen, na katuparan. Alam nila na sa lahi ni David, lalabas ang isang Messiah. Kaya yung mga pinapagaling ng ating Panginoon na sumisigaw, Son of David, ang intindi nila doon, si Kristo, ang ating Panginoong Jesus, ang katuparan ng eternal na biyaya at covenant ng Diyos kay David. Amen. At ngayon mga kapatid, si Kristo ngayon ang tinatawag na Messianic expectation ng Israel na covenant ng Diyos kay David. Amen. Hallelujah. Kaya sa tuwing naaalala nila ang nagawa ni David at ang pangako ng Diyos kay David, napapaluwalhati sila nang nakita nila ang kanilagan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita nila yung kaluwalhatian ng ating Panginoon nung siya'y nandito sa lupa. Popular Messianic title in the Gospel kapatid na sinabi ng isang Brian Bartemius, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Amen. And the Canaanite woman cried, have mercy on me, Lord.
Amen. Amen. Ang dami pong record na tinawag na Son of David, si Jesus Christ. At ang ibig sabihin ng punito ng kapatid, siguradong si Jesus ang tunay na Mesaya. Wala nang iba pa. Amen. Kaya ang mga mabubulag sa bandang huli, yung maniniwala sa Antichrist, mga hindi yan tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Nireject nila si Jesus Christ. Yung mga Israel na hindi tumanggap kay Jesus Christ, mapapaniwala sila sa Antichrist. Amen. Iniisip nila, ito na yung Mesya na lahi ni David. Pero ang totoo, dumating na yun sa Israel. At ngayon, hinihintay na lang natin ang kanyang pakalawang pababalik para tubusin tayo at dalhin na sa eternidad. Hallelujah, Jesus. Are you excited, church? Amen. Hallelujah! If you're excited that you will do the tinatawag na Great Commission of spreading the gospel of God. Amen? Excited ka ba sa ministry mo? Praise the Lord. Kung wala kang excited na kapatid, baka hindi ikaw kabilang doon sa tinuturing na lingkod ng Diyos. Son of David, the covenantal and prophetic title of Messiah. Kaya nga po mga kapatid, walang pag-aalinlangan si Jesus ang tinatawag na prophecy or covenant ng Diyos kay David. Amen. It was a covenant God made with David that God be a perpetual throne. It was also enforced through prophecy of Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, David. At sa New Testament, in Son of David had become a messianic title. Mga kapatid, tama at totoo ang pinaglilingkuran natin Diyos. Amen. Hindi tatlo ang ating Diyos, hindi dalawa. Amen. Isa. Praise the Lord. Ang Diyos natin hindi marami. Amen. Ang Diyos natin hindi tao o nasa loob ngayon ng isang tao. Naunawa niyo mga kapatid, ang Diyos natin ay walang iba, nag-iisa lang ang ating Panginoong Jesucristo. According sa preaching ni Brother R, there is only one God. Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Amen. Hallelujah! And I am thankful na kita ko at nandito ko sa isang iglesia na nagtuturo ng katotohanan ang eternal na kingdom ng ating Panginoon, ang ating iisang Diyos na buhay. Kaya nag-mistaken, ito ang matibay na doktrina at hindi matitinag na may iisang Diyos lang. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. This throne cannot be shaken. There is only one God, and that is Jesus. Amen. Hallelujah. Masaya pa kayo mga kapatid na naunawaan nyo na nandito yung totoo at tamang pagtuturo. Amen. Amen. Hallelujah. Masaya ba kayo mga kapatid na ang mensaheng ito, ibig ng oras ay hindi kayang yugin. Amen? Nakilala ang Iglesia ni Cristo noong panahon ng 1914, pumayagpag yan. Amen? Nagkikipag-dipati yan. Nung pumasok ang linya ni Eli Soriano, na may totally ang Kristo, ang Panginoon, ang tinataas. Amen? Nakatingin na lang sila sa leader nila. Amen? Pero tayo mga kapatid, wala tayong leader o founder na tao tinitingnan. Hindi tao ang ating founder, kung hindi ang totoong Diyos na isa, ang ating Panginoon sa Kristo. Siya ay eternal at pagwalang hanggan. Hindi siya kayang tibagin ng oras, hindi siya kayang tibagin ng paradis, at hindi rin siya kayang tibagin ng kamatayan. Ang leader ng ibang founder ng church namatay, wala na. Amen? Sa Muslim,
name is the... Sino kanilang prophet? Muhammad. Si Muhammad. Si Muhammad nabuhay, namatay, at hindi na nabuhay muli. Si Buddha, Gautama, amen, nabuhay, namatay, at hindi na nabuhay muli. Pero ang ating Panginoong Kristo, ipinanganak, nabuhay, pinako sa krus, namatay, pero nabuhay muli, at walang hanggan na nabubuhay, at babalik muli na may tanako. Hindi yan magagawa ng mga lito na namatay na. Kaya nga po kapatid, makikita niyo po eternal kingdom of Christ. Hallelujah. Nagagalit sila kapag ang kanilang mga propeta ay binabanggit na namatay. Pero yung ating Panginoon sa Kristo na nabuhay muli, mas lalo silang nagagalaiti. Hallelujah. Dahil ang katotohanan, yes, mas yan pakinggan, pero ito ang magpapalaya sa kanila. Do not anchor your hope on earthly leaders. Kaya nga nakakalungkot na kapag ang ibang iglesia o samahan o grupo, pag tinanong mo, amen, ang tanong, sino ang founder nyo? Nakatingin sila sa leader. Amen! Tatanungin ka ng mga serpent seed. Sino bang propeta nyo? Tatanungin ka ng mga fourth watch. Sino bang apostol nyo? Tatanungin ka ng Iglesia ni Cristo. Sino bang sugo nyo? Naunawaan niyo mga kapatid, nakatingin sila sa tao. Amen! Pero mga kapatid, I'm telling you, do not anchor your hope in earthly leaders, government, or movement. Every law and man falls. Amen? Kapag tao ang nagtayo at nagtatag, mag-iiba ito. Amen. Pero pag ang Diyos ang nagtatag, lalago at nagko ito. Hallelujah! According to statistic, amen, United Pentecostal Church is the fastest monotheistic doctrine church growing in the whole world. Amen! Hallelujah. Ang United Pentecostal Church ang pinakamabilis na wondrous movement, amen, na dumadami sa buong mundo. Hallelujah! Kaya dito sa lugar ng Kalawis, hallelujah, dadami ang mga mananampalataya dito dahil may mga totoo at tapat na naglilingkod sa Diyos, totoong nagpapagamit, totoong kumikilos, dahil alam natin, buhay ang ating Diyos na magbibigaya sa atin. Anchor your life in Christ's kingdom, which cannot be shaken. The throne that cannot be shaken is no other than the throne of Jesus Christ. Hallelujah. Hindi mayayanig ang tronong ito, ang kaharian ito, dahil ang Diyos mismo ang nangako at nagtayo. Hallelujah. Amen. Yung karelasyon ng Diyos, amen, siya ang nag-iisang Diyos na nandoon sa trono. Yung pinaglilingkuran nating isang Diyos, hindi yan matitinag, hindi yan matitibag ng panahon, ng politika, o ng anumang mga bagay, dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay eternal. Like Israel, we cry out, Hosanna to the Son of David. But unlike them, we see the fullness. Jesus not only inherits of David's throne, He is Lord of heaven and earth. Jesus Christ is not just sitting on the throne in the nation of Israel, but He is the King of all the earth. The whole earth is filled with His glory. Hallelujah. The whole earth is filled with His glory. And that earth is you. Tayo yung pinupuluan ng presensya ng Diyos. The whole earth is filled with His glory. Kaya ang kaluwalhatian ng Diyos ay sa atin din dahil pinapanahanan tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, pag kang aalis sa lugar na ito tuwing linggo,
na hindi ka napupuno ng presensya ng Panginoon. Amen? God's covenant leads to worship and surrender. Come on, church. Kapag pinangako ka ng Diyos, ito ang magdadala sa iyo para sumamba at magsuko. Si David po, kapatid, nung pinangako siya ng Diyos, mas lalo siyang nagpakumbaba. Mas lalo siyang nagpasakop sa kalooban ng Panginoon. Yes, pagkatapos ng history na yan, nagkasala siya sa pamamagitan ni Bathsheba. Pero kinahabagan pa rin siya ng Diyos. Dahil nasabi ko sa text natin kanina, kung ikaw man ay magkasala, magkamali, hindi ko pa rin aalisin ang kopya sa iyo, David. Kung ikaw man at ang sumunod na lahi mo ay magkaroon ng pagkakasala sa akin, kagaya ni Solomon, hindi ko pa rin aalisin sa lahi mo ang aking covenant. Naunawaan niyo mga kapatid? Kung sa Guzman family ay naging tapat, hindi aalisin ng Diyos ang biyaya sa Guzman family. Hallelujah! Hanggang sa susunod na lahi. Kung Karamag family ay naging tapat, hindi aalisin ng Diyos ang pangako niya sa Karamag family, ang covenant sa Pepito, sa Sata, at sa mga pamilyang nandito mapakita, sa Marcelino, hallelujah, sa Tamog, hallelujah, sa iba't iba pa pong pamilya nandito, amen. Hindi aalisin ng Diyos ang kanyang covenant sa iyo kung magiging tapat ka lang sa kanyang paglilingkod. David's humility, ang sabi niya, "Oh my Lord God!" Hallelujah. Still, ang kanyang pananalita ay nagsasabi, hindi pa rin ako karapat-dapat, Panginoon. Hari na siya, ha? Ang sabi niya, "Oh my Lord!" Paghahanap tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon, do you consider yourself worthy? Amen? Tinitingnan mo ba ang sarili mong karapat-dapat? Do you consider yourself worthy, clean, holy? Amen? Covenant leads to praise. Wherefore, thou art great, O Lord, for there is none like thee, neither is there any God beside thee. David recognized that God's greatness and promise were according to thine heart. And he declared, "Wherefore thou art great, O Lord God, for there is none like thee, neither is there any God beside thee." Walang ibang Diyos na kagaya mo, Panginoon. Walang ibang Diyos na hihigit pa sa iyo. Kaya nasabi sa Isaiah, "There is no God before me or beside me, neither shall there be after me." Amen? Nag-iisa lang ang Diyos natin, mga kapatid. Kaya nga pag sinabi ng isa, ang focus natin ay nandoon sa iisa Diyos. Amen. Wala na dapat na maging Diyos na iba. Kaya nga, hindi dapat natin maging Diyos ang mamon o kayamanan ng sanlibutan ito. Amen? The covenant opened his eyes to God's uniqueness and glory. Kaya sabi sa Exodus, "Who is like unto thee, O Lord, glorious in holiness." At sabi sa Revelation 4:11, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power." If you can see the glory, honor, and power of our God, you will go to serve Him with all of your heart, mind, and soul. Amen? There's no reason na kapag ikaw ay nandito, sasayangin mo ang bawat salita na mapapakinggan mo. Dahil bakit po? Ang salitang ito ay hindi galing sa akin. Ito ay galing sa nag-iisa nating Diyos na may akda ng nakasulat dito sa Biblia ito. Amen? Na may akda ng mga lahat ng mga nakasaad dyan. Amen? Kaya tandaan natin, mga kapatid, the covenant, mga kapatid, na hinahanap ng Diyos ay pangwalang hanggang. And this covenant leads us to surrender. Amen? Kanina, lead us to worship. Kaya tayo, pag nagpupuri tayo, walang pagkukunbalik. Amen. Kung masaya ka magpuri, totoong may kagalahan ka. Kung masaya kang nagsasamba, totoong nagsasamba ka.
walang halong pagkukumbari. At totoo kung nakikinig ka talaga. Dahil mamaya, ang salita ng Diyos ang maghahatid sa iyo sa altar na ito para mag-surrender ng lahat ng mga pagkukulang mo. Nakikita mo kasi ang kabanalan ng Diyos na hindi ka karapat-dapat. Hallelujah. Sa tuwing linggo na lang, lagi tayo nagpapalinis sa Panginoon. Hindi dahil sa tayo'y namumuhay pa sa mga kasalanan, mga kapatid. Kung hindi nakikita din natin, mga kapatid, ang ating kakulangan sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Hindi na kasalanan natin ang nakikita natin bilang tapat na lingkod ng Panginoon, kung hindi ang ating kakulangan bilang lingkod ng Diyos. Naunawan yung mga kapatid, hindi na tayo kagaya ng mga makasalanan na sa libutan ito. Ang tingin natin, hindi na yung kasalanan. Kaya kahit anong bato sa inyo sa kasalanan mo, wala nang effect. Bakit po? Hindi ka na kasi makasalanan na kagaya na dati. Naunawan yung mga kapatid, ang nakikita mo na lang ngayon ay ang kakulangan mo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ka tumatawag sa Panginoon at nagpapakumbaba dahil nakikita mo ang kakulangan mo sa kabanalan ng Diyos. Hindi pa sapat, Panginoon, ang ginagawa ko. Hallelujah. Hindi pa sapat ang pangangaral ko rito kung tutuusin. Hindi pa sapat ang paghawak ng dalawang church. Hindi pa sapat yan dahil marami pa po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Magkakasama tayong gagamitin ng Diyos sa pagtatanim ng mga iglesia. At kayo, mga kapatid, umustong sa inyo ang mga lingkod ng Panginoon. Ang sabi sa teksto, kinuha itatipid sa pastoran, hallelujah, ng mga tupa para ipastor ang aking bayan. Magbabago ng Diyos sa inyo ng mga pastor at lingkod ng Panginoon para pagpastoran ang ibang lugar. Naunawahan niyo, mga kapatid? Are you excited na magpagalit sa Panginoon? Are you excited, church? Then covenant needs to surrender. Hallelujah. This is a problem. Nung nakita mo, mga kapatid, na ginagamit ka ng Diyos, umuusbong ang pride. Amen. Nung nakita mo na ikaw ay tumutugtog, hindi na tumutugtog, masipag ka pa sa paghayo, masipag ka naman manalangin, umuusbong ang pride. This is just a warning. Human pride says, look what I have done. But godly worship says, look what God has promised. Hallelujah. This is God's promises. Amen. Yung resulta na lang sa buhay namin mag-asawa sa aming pamilya, katiting lang yan sa biyaya at pangako ng Diyos. Amen. Dahil isang malaking kagalakan sa amin ang lumalago ang gawain ng Panginoon. Isang malaking kagalakan sa amin na individually lumalago ka sa pananampalataya mo. Amen. Dati-dati nakaupo ka lang dyan, pero nag-umpisa nang pumapalakpak ang kamay mo. Nag-umpisa nang tumataas ang kamay mo, at lumulundag ka pa sa pag-uwi. At hindi lang doon, mga kapatid, paglabas ng church, masipag kang humayo, masipag kang mabigay ng mapasahin, masipag kang mag-invite ng mga kaibigan mo sa church para makapakinig sila ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Yan ay dahil, mga kapatid, God's glory ang nakikita natin yung promise ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, wala kang ipagmamalaki. Kahit na ikaw ay maraming naakay sa lugar nito, hindi mo yun may pagmamalaki. Bakit sasabihin mo ba, Lord, kulang pa! Kulang pa yung paglilingkod ko. Gamitin mo pa ako. Make me a true vessel, so Lord. Hallelujah. Worship versus pride. Many king in history responded to the power with pride, like Nebuchadnezzar. Alexander the Great, amen, and the king of Egypt, na humama kay Moses. Ano nangyari sa kanila?
Ngayon, mga wala na. Pero yung mga tao ginamit ng Diyos, hanggang ngayon, kilala pa ang kanilang mga pangalan. Kilala pa si Moses, kilala pa si Abraham, kilala pa si Isaac, si Jacob, kilala pa si David. Yan po ang resulta, mga kapatid, ng mga patuloy na nagpapababa sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. When God bless you, don't boast or bow. Amen. Huwag mong pamamalakihin ang sarili mo. Every answered prayer, every promise fulfilled should push us to the altar of worship. Sa tuwing binibigay ng Panginoon ang katuparan ng panalangin mo, lalo kang lumalapit sa altar para magpakumbaba. Hallelujah. Hindi yung magmamalaki ka. Amen. Kailan ka nakita ng Panginoon na totoong nagpuri at nagsamba at nagpasalamat sa lahat ng biyaya mo? Amen. Hallelujah. Eh wala po at hindi mo nagawang lumuhod dito kung iyong siniisip na ito ay dahil sa aking profesyon, ito ay dahil sa aking sipag at trabaho, ito ay dahil sa aking kakayahan. No! Kung makikita mo lang po, mapatid na lahat ng biyaya mo ay galing sa Diyos. The true sign of understanding God's covenant is not how loud we shout, but how deeply we surrender ourselves. Our proper response to God's unshakable throne is to live in obedience under His reign. Amen. Imagine this church. Ito yung altar. Bagamat walang trono dyan na nakikita, we glorify God's throne. Hallelujah. Haharap ka sa hari sa mga hari. Hindi ka nakaganyan. Hindi ka nakaganyan. Nakaganyan ka. Yes. Tanda ng pagpapakumbaba. Hallelujah. Wala mang trono dyan, wala mang ribulto dyan. Pero alam natin, nandito sa ating kalagitnaan ang Diyos para magpakumbaba sa lahat ng oras at sumunod sa kanyang kalooban. Huwag niyong hayaan, kapatid, na lalabas kayo sa lugar nito. Puno-puno pride. Blessing should make us bow, not boast, because true worshiper surrender themselves to Christ. Hallelujah. True worshiper surrender themselves to Christ. Ito po ang minsan ang problema. Hindi mo matanggap ang banal na Espiritu dahil hindi mo kayang isuko ang sarili mo. Hindi mo magawang magpuri, lumuhod, magpakumbaba, puro-puro ka kasi ng puri. Pero ang totoong worshiper, again, ang totoong worshiper, hindi yung musicians. Amen. Ang totoong worshiper, yung kumikilala sa kaharian at trono, the unshakable throne of Jesus Christ. Hallelujah. In this place, the unshakable throne of Jesus Christ is in our midst. Walang nakakauga o makakatanggal nito dahil nandito na yan sa puso natin ang magpuri at sumamba sa Diyos. Hallelujah. No man made succession to replace God's throne. Hallelujah. Sa ibang mga kapatid, ang tingin ng iba, kapag marami kang member, ang galing mo. No. Nakikita ko mga leader natin, mga mega church, 1,000 ang member, Pastor Cesar, napaka-humble pa rin. Amen. Si Pastor Dan Langcolos, ang daming member. Sa edad na 80 plus, nagtatakbo pa rin sa pulpito para magbuhay sa Panginoon. Amen. Ang dami nilang professional member na dapat sa paglilingkod, dapat sa pagbibigay at ikabong, mga kapatid. Pero siya, mga kapatid, hindi mo nakakitaan ng yabang, mga kapatid. Bakit? Even sa altar, naglulundag pa siya, nagtatakbo para lang magpuri sa Panginoon. Yan ang totoong marka ng lingkod ng Diyos. Walang pride na namumulo sa Kanya, bagkus true
itataas. Trust God's promises and don't be discouraged when plans fall. Amen? Remember this, when plans fall, huwag kang magkaroon ng pag-surrender. Through worship, obedience, and surrender, let us all stand up. David wanted to build for God, but God built for David. Hallelujah. In Hebrews chapter 12, verse 28, we are receiving a kingdom that cannot be moved. We are receiving a kingdom that cannot be moved by trials, that cannot be moved by storm, cannot be moved by earthquake, cannot be moved by time. Hallelujah. We are receiving a kingdom that cannot be moved by Satan himself. Hallelujah. Ang sabi ng Hebrew, chapter 12, verse 28, we are receiving a kingdom. Come on, church. It's time to receive the true kingdom of God. And that is His holiness. His Holy Ghost. Let the Holy Ghost fill you this day. An unshakable throne. A throne that no man can move. No disaster can destroy. No calamities, hallelujah, can overcome. An unshakable kingdom. Surrender your small plans to God's eternal plan. Ang plano ko noon, after 10 years, nasa Canada na ako. Pero ngayon, nandito ako sa inyong harapan. Because greater plan ang nasa harapan ko na galing sa Diyos. At naniniwala ako sa iyo, kapatid, may tinanggihan kang bagay sa buhay mo, pero nandito ka ngayon para magpakumbaba sa Panginoon. Come under the throne that cannot be shaken. Come on, church. Come into this altar, and I'm challenging you to receive that throne that no one can shake it. So, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. A throne that no one can be shaken. That is the throne of our Lord Jesus Christ. A throne that is not built by mere man, not built by his knowledge, wisdom, or understanding, but built by the presence of the Lord. This is the throne. Hallelujah. An unshakable throne na hinihintay natin. Church, true worship leads you to serve, to surrender now. Hallelujah. The throne that can be shaken. Lord, not my will, but your will be done. Ang dami kong plano sa buhay. Pero hinatid mo ko sa lugar na ito. Ang dami kong pangarap, ang dami kong hinahangad. Pero tinanong mo ko sa lugar na ito. Para nang sabihin ang kaharian mo.
haharap siya sa hari. Kung itatapat ng hari ang sentro, maliligtas siya. Pero kung hindi iabot ang sentro, mapapahamak siya. But I'm telling you, church, on this throne of Christ, palaging nakatapat ang sentro sa iyo. Palaging nakaabot ang sentro sa iyo. Ang tanging gagawin mo lang, iabot ang kamay mo sa sentro para maligtas na. Sa buong linggo na punta ka sa kahihiyan, sa buong linggo na punta ka sa kahirapan, kailangan mo na ang sentro ng Panginoon. Sentro ang sumisimbolo sa kaligtasan mo. Sa buong linggo mo na puno ka ng karamdaman, pero andito ang sentro ng kagalingan. Sa buong linggo mo na puno sa kalumihanan, nandito ang sentro ng Diyos sa kagalinhawaan ng kapatawaran. Hallelujah! You are now praising the Lord of Christ. Ano ang sasabihin mo sa harapan ng Diyos? Anong pagsamba ang gagawin mo sa harapan ng trono ng ating Panginoon? Yung pagkatang ng mga tao sa trono is either may pangangailangan sila o may ihihingi sila ng counsel. Ang mamamayan ng Israel pag umahanap sa trono ni David, maaari ito may pangangailangan sila o may hinihingi silang counsel o dahil sa mga pagkukulang nila. Gayon din sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Nais ipakita ng Diyos sa atin na lagi siya handang abutin ka. Lagi siya handang patawarin ka, linisin ka, at bigyan ka ng kalakasan at kitawa ng paglilingkod sa buhay. Hallelujah. Come on.
muna ng may pag-reverence. Kinakailangan muna ng may pagsamba. Hallelujah! Jesus.
trono ng Diyos na may pagpapakumbaba. To overcome all the trials, all the wiles of the enemy. Lumalapit tayo sa trono ng Diyos, nagpapakumbaba para magtagumpay. And this is the right place. Tanggapin mo ang tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, glory. Lord, speak to us, Lord. We are in your throne, in the power of your throne. Speak to us, Lord. Nasa harap tayo ng trono ng Panginoon. Mangungusap na ang ating Panginoon. Ano ang response mo? Ano ang isasabi mo? Nasa harap ng Diyos ng trono ng Diyos. Nandito nga
sa gusto. Kumalang ka sa kanan.